Ito, pakinggan nyo yung banat nito ni Marcos. Tingnan ninyo kung paano niya salagin itong sinabi ni Zaldico. Magandang araw po sa inyo lahat. Ay, hindi maganda pag ikaw makikita ko. Hindi maganda, sorry, Mr. BBM. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Zaldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development Sandali, yun daw, una, komentohan natin yun. Sabi niya, yun daw ang plano, ibalik yung pera sa taong bayan, ganyan-ganyan. Etong pagsisiwalat ni Marcos na mga ganito, akala niya natutuwa ang tao. Akala niya nasasatisfy ang tao. Hindi. Paulit-ulit na sinasabi ng mga Pilipino, taong bayan, mga netizen, at sinasabi nilang, wala kaming pakialam dyan sa mga yan. Mga maliliit lang yan. Magkano lang ninakaw niya? Milyon lang. Ang kailangan namin yung nagnakaw ng bilyon. Ikaw, Mr. Marcos, hanggang hindi nakukulong ang pinsan mo, walang mangyayari. Tigilan mo na ang pagtututuro kung kani-kanino at panagutin mo direkta ang pinsan mo. Yan ang ginawa ninyo kay Chis Escudero, naalala ninyo? Di ba? Ito, papakita ko sa inyo ito, ha? Ayan. Kinlir po ng COMELEC si Chis Escudero. Ang linaw po niyan, kinlir na po ng COMELEC. Bakit dati talagang kaliwat kanan ang pambabato ninyo kay Chis Escudero? Diba kaliwat kanan yan eh. Donation, ganito, ganyan. Tapos, yung pala cleared. Kasi nga, yung time na yan, diyan na po tumutungo kay Romualdez eh. At dahil nga sa binanggit na mismo ni Chis Escudero yung the name you cannot mention, si Romualdez at saka si Zaldico, biglang lahat ng atake na punta kay Chis Escudero. Naalala niyo yun? Yung pala cleared. Ibig sabihin, kung babalikan natin ng lahat, yung mga pang-atake pala ng mga hindot na mga bayarang vlogger at mga trolls, para lang talaga i-divert ang issue sa Romualdez na ito. Kaya itigil nyo po yan. Itigil nyo po yung pagtututuro nyo sa iba. Ngayon, ang pinagtitripan naman ninyo si Spokes, Harry Roque. Di ba? Yan ang pinagtitripan ninyo pagkatapos ito. Alam mo, Mr. Marcos, kung gusto mong masatisfy ang mga Pilipino, itigil mo na yung mga maliliit ninyong paghuhuli na nakala ninyo natutuwa kami. Hindi. Walang natutuwa sa'yo. Matutuwa lang kami pag nakulong si Romualdez, kasama ka. Yun, maaari pa kami matuwa nun. Pero unahin mo na muna si Romualdez bago ikaw. Yung sa'yo, siyempre, kailangan mo na i-impeach, ganun. Kailangan mo ng ano. So, si Romualdez muna. Tuloy natin to, ha? May karagdagang pang banat ito. Kala mo naman na nakakatuwa yung banat niya. CI at saka ang DPWH magsusumit po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Asa na? Tagal. Meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico. At nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video.
Mr. President, do you know that kind of accusation is what they call this, pwedeng maging cause ng disbarment case doon sa abogado. That's a serious matter, Mr. Marcos, BBM. Seryoso yan. Dahil kung totoo yung sinasabi mo, dapat ma-disbar etong abogado ni Zaldico. Kaya yung ganyan mo, walang ebidensya yan. Kung gusto mo talagang patunayan na totoo yan, kasuhan nyo ng disbarment. Then present an evidence. Imposible na walang witness. Wala namang makakalapit sa'yo nang walang witness. Walang video. Unless nakikipag-secret meeting ka. Di ba? May CCTV ba na pumunta sa Malacanang yung abogado? May CCTV ba? May video ba na nakipagkita sa'yo? I mean, naiintindihan niyo ibig ko sabihin, mga kababayan. Hindi ko kinakampihan yung abogado, Kaya lang, disbarment case yan. Kung sakasakali, di ba? Blackmail ang presidente. Ang lupit nun, Brad. I mean, sinong gunggong na abogadong papayag na sabihan siya nung client niya na lapitan mo yung presidente, blackmail mo, Hindi na kamo natin lalabas yung pogi video natin pagka hindi kinansela yung passport. Ako, sa totoo lang, etong akusasyon ni Marcos, ang isa sa pinaka-stupid thing na nakikita ko dito sa Alam niyo kung bakit? Sa sobrang yaman ni Zaldico, kaya naman niya magkaroon ng passport na iba. Kung yun lang ang issue, yung passport. Kasi remember, ang issue dito, passport not yung cases. Hindi sinabi. Kasi okay, pwede pa siguro nating matanggap kung sasabihin ni Marcos na sige, hindi na namin kayo ituturo, wag nyo na akong idiin. Yan, pwede pa yan. Okay? Kasi totoo naman I mean, minsan nangyayari yan sa mga sa mga kasuhan, di ba? Yung parang bang nag-uusap na lang, nagkasundo na lang yung dalawa, pwede yan. Pero yung sabihan lang sa'yo na wag mong cancelahin yung passport ko, wala na ako ilalabas na video, malaking katarantaduhan yan. Sorry that is stupidity. Yung sabihan na magsabi yung isang tao, wag mo nang cancelin yung passport ko, kayang-kayang gumawa ng passport. Mr. BBM at saka kung sino man yung nagbigay sa'yo ng script na yan, mag-google kayo. Maraming may mga bansa ang maaari ka makakuha ng passport basta meron kang malaking pera doon or investment or business, ika nga. Sa laki ng pera ni Zaldico, kayang-kaya niya yan. Diba? Hindi niya kailangan yan. At pwede nga siyang tumakbo, magtago lang. Hindi niya kakailanganin niyang passport. Sa tindi ng impluwensya niya. Sa tindi ng pera niya, kayang-kaya niyang gawin yun. So, masyadong ito'y katang-isip. Parang yung mga ganitong klaseng script. Script to ng mga nakatira Wala ko sinasabing tumira si Marcos Sinasabi ko lang, script to ng mga tumira Yung mga parang, wow pare, ito, ganito mangyayari. Yung mga nag-i-imagine Wala kasi kayong kaibigang adik Wala rin naman ako, pero kinikwento lang sa akin. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo. Ayan, pinangunahan niya na. Minamain condition niya na yung mga tao na maglalabas ng video. Para, wag na kayo maniwala dyan. Kahit maglabas pa ng video yan, bla bla bla. Napag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yun, talaga. Doon na booking. Doon na booking, mga kababayan. Booking na booking. Ano yun na booking? Tinawag siyang first name Zaldi.
Ibig sabihin, talaga meron silang closeness na hindi niya pwedeng i-deny. Kasi ganun yun di ba? Pagka tinawag yung first name mo, para bagang close kayo Oo, kaya yung mga vlogger na bumabanat sa akin, tatawagin akong Byron. Alam mo yung mga vlogger na yung gusto makipag-close sa akin. Malamang bayot yung mga yan. Kasi hindi ko tatawagin ng Byron ng by first name. Yung ayaw ko. Tatawagin ko lang syempre yung mga first name, yung mga kursunada ko. Pero pag ayaw mo yung tao, hindi mo tatawagin first name. Kaya yung mga vlogger ni Marcos, pag tumawag ng Byron, by chance sigurado, 100%. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng